keynote message ko lang to. Sa totoo po ay keynote message ito ng ACD. Because they prepared the document for me and I'm very proud na basahin sa inyo kasi ito talaga po yung mensahe ko. Nagagalak akong makita kayong muli sa pagdiriwang natin. Sa bawat media launch, nararapat lang na pasalamatan namin kayo dahil sa inyong ambag upang mapalaganap ang mga programa at inisitiba ng PICARD. Sabi nga kanina ni Dr. Carlos, isang taon na naman ang lumipas at sa nakaraang taon na ito, marami pa rin ang dahilan upang tayo ay magdiwang. Nabanggit kanina na sunod-sunod yung mga bagyong tumama sa atin. Unfortunately, marami yung project ng PICARD na naapektuhan mo. Isa na dito yung project namin sa Native Pig sa Batanes. Na maraming mga yung mga animals namin ang damage plus yung infrastructure. So yun yung nagdulot ng pagka-delay ng matapos yung project. Pero we are very fortunate yung mga project leader was able to adapt well. Kaya naibalik agad yung mga proyekto. Isa sa dapat nating ipagdiwang ang ika-52 anibersaryo ng DOST-PICARD. Sa pagsusulong nito ng kahusayan sa pananaliksik sa sektor ng agrikultura, aquatica at likas na yaman. Nagkaroon ng aming anibersaryo ng temang Galing PICARD, Excellence in Agriculture, Aquatic and Natural Resources, R&D for Sustainable Future. Binanggit ni Dr. Carlos na kasalukuyang tumutugon ang DOST-PICARD sa sustainability. Kasama nito ang pag-aambag ng ahensya sa United Nations Sustainable Development Goals or UN SDG, particular ang SDG 2 na End Hunger, Achieve Food Security and Improve Nutrition, and Promote Sustainable Agriculture. Ito ay tinutugunan namin sa pamamagitan ng pagtataas ng investment namin sa pagsasaliksik upang makadevelop ng mga teknolohiya na direktang makakatulong sa mga komunidad ng bansa. Naging abala ang DOST-PICARD sa pagtiyak sa pag-ambag namin sa sustainability at pagtugon sa national issues gaya ng African Swine Fever na lubhang naapektuhan o naka-apekto sa mga babuyan sa bansa. Ang fall armyworm o tinatawag din na harabas na naging problema ng mga magtatanim ng mais, tubo, sibuyas at iba pang halaman at ang Asiatic palm beetle na naging malaking problema para sa industriya ng niyog sa bansa. Kung pamilyar mo kayo sino ba sa inyo ang galing sa Central Zone? At least familiar sa productions ng mga gulay. Yung problema ko sa fall armyworm, ito yung ang ganda pa ng halaman nyo sa umaga. Natulog lang kayo, pag gising nyo, wala yung halaman nyo. Kasi ganun karami kung sumala kayong fall armyworm. Armyworm kasi parang army talaga sila, marami. So, ito ay most probably introduced species, kaya very destructive. Yun namang Asiatic palm beetle, ito ho yung mga klase ng buwan na umaatake sa nyog na unfortunately pinapatay niya yung nyog. Iba ho ito dun sa rhinoceros beetle na makikita na natin karaniwan na may damage yung damo na parang zigzag. Yun ho yung rhinoceros beetle. Yung Asiatic palm beetle, yan ho yung pag umatake na mamatay yung buga. Kaya very serious yung infestation. Sa kabila ng mga binanggit kong national issues na bumabagabag sa mga magsasaka at mangingisda natin, masaya kaming ibahagi na may mga tugon kami na inisyatibo gaya ng pagsubaybay ng Virology and Vaccine Research Program para sa pagtugon sa African Swine Fever. Ito ho yung malaking investment actually ng PICARD. Hindi lang PICARD at mismong DOST. Bali, meron mo tayo mga initiative para madali natin madidetect yung presence ng African Swine Fever at nag-develop din ng mga diagnostic kit para mas madali natin siyang mamanage. Kasama din ang pagde-develop ng botanical insecticide para makontrol natin ang fall armyworm at iba pa makita yung mga natural enemies na gagamitin para mapuksa sila. At ang pagsulong ng sustainable Asiatic palm beetle management na nakapokus sa Silangang Visayas. Upang tugunan naman ang pagtaas ng ang mapaunlad ng industriya ng niyog sa bansa, nagkaroon ng 30
na mga proyekto sa ilalim ng Coconut Hybridization Program na isinasagawa sa pamamagitan ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund. Ito ho yung Coco Levy na ginagamit na natin sa R&D. Fortunately, mayroon akong inialat na 5% ng pondo na ginagamit natin sa hybridization program. So, ang mga proyekto po sa Coconut ay ini-implement ng iba't ibang state universities and colleges ng Philippine Coconut Authority at mga research and development institutions. Bukod dito, gumagamit na ng mga coconut oil-based bioactive feed additive para sa pagpapalaki at pagpaparami ng mga saline tolerant tilapia sa bansa. Yung saline tolerant tilapia po, ito yung sagot natin dun sa pagbabago sa environment dahil yun yung ibang mga pakistaan natin ay nagiging saline yung tubig. Ibig sabihin may salt inclusion. At kung magpapatuloy yun, yung regular tilapia natin ay hirapang survive at maging produktibo. But fortunately, meron naman tayong strain ng saline tilapia. Ibig sabihin ito yung makakatolerate ng mataas sa salinity ng tubig. So, ang UP Visayas, together with MSU Maguindanao, ay may malaking proyekto tungkol dito para ma-address itong mga problems na ito. Ang mga epekto po ay lamang sa mga inisyatibo ng DOST-PCARD upang masiguro ang supply ng pagkain sa bansa. Ang mga nabanggit kong teknolohiya ay maaaring naiulat na ninyo sa inyong kanya-kanyang platform na lubos namin itinalulugod. Again, nabanggit ko kanina na isang napakahalagang partner ng PCARD ay kayo. Kasi kung wala ko kayo, yung maabot namin siguro ng 1 metro, o dahil kasama namin kayo, nagiging 10 metro. So, ganon kalaki yung effect ng media dun sa effort. At the same time, ito yung din ho yung mechanism na hindi lang namin mapalaganap yung teknolohiya para maabot yung mga magsasaka at mga isda, kundi para maging familiar din yung mga legislators natin sa ano ba ang ginagawa ng gobyerno para ma-address ang food security concerns. Again po, gusto ko magpasalamat sa inyo. Kulang siguro yung pasasalamat dahil yun ang partnership natin na hindi ngayon lang. Ito yung sinasabing partnership na panghabang buhay. Partnership na bawal ang diborsyo. So, again, salamat po sa inyong lahat ng mga tulong. Umaasa po kami na sa susunod na taon ay patuloy nyo kaming susuportahan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng magandang balita para sa ating mga kasamang magsasaka at mangingisda. Gaya po ng nabanggit na namin kanina, ang mga programa po ng PCARD ay nag-evolve din. Kasi ito yung, alam naman yung nature ng research, halos wala yung katapusan. Kasi pag na-solve na yung problem, i-apply yung technology, pero unfortunately may problem na lumalabas ulit. Kaya kailangan yung research natin ay ina-address yung by practical application para maramdaman ng sambayanan yung epekto ng intervention. At yung mga yan po ay mas ma-epektibong na ipaparating sa mga kasamahan natin sa pamamagitan ng media. Kaya nga nang nabanggit ko kanina, kung familiar kayo sa technology ng mycorrhiza, familiar pa kayo sa mycorrhiza? Ito yung klase ng amag na dumidikit sa ugat ng halaman na beneficial. At pag nandun na siya, yung reach ng halaman na ma-access yung mga nutrients, mas malayo. Kasi parang yung ugat niya humaba. And then, bukod doon, nagiging mas resistant sa sakit. Kasi marami yung nutrient at the same time may defense mechanism. Ganun ho yung relationship natin, symbiotic relationship. Na habang kasama namin kayo, mas malaki yung nakakabot namin. Habang kasama namin kayo, mas matatag yung pagbibigay namin ng impormasyon. At habang kasama namin kayo, pwede namin asahan na kahit wala na kami, yung mga babalik sa amin, susuportahan pa rin ninyo. Again, magandang gabi po at Merry Christmas sa inyo lahat.